At si Wooden ay nagsabi sa kanila na ang kanyang propesor ay si Dr. Deli. Si Saban ay nagulat na siya ay kanyang apprentice, habang si Jesok ay hindi pamilyar sa kanyang pangalan. Si Saban ay nagsasabi sa kanya na siya ay isang doktor, ang taong gustong magsagawa ng mga ilegal na eksperimento. At tinanong ni Jesok na si Jiwoo kung alam niya ang tungkol doon, tinanong ni Jiwoo si Won kung may nangyari sa kanya at ibinunyag ni Won na tumakas siya. At napagtanto ni Saban na ito ang dahilan kung bakit ang bawat isa sa unyon ay nasa lahat ng dako. Kaya nagtataka siya kay Mr. Park sa pagsasabing kailangan niya dumiretso ng bahay. Sinabi ni Wooden na ang propesor ay maaaring isang wanted na kriminal, ngunit sa kanya siya ay tulad ng isang magulang. Tinanong siya ni Jiwoo kung sinusubukan niyang hanapin siya at Won, at gusto niyang tanungin siya ng harapan kung gusto niya talagang iwan siya. Natahimik silang lahat saglit, at pagkatapos ay hiniling ni Jiwoo na hanapin ang propesor ng magkasama, at hindi siya makakalayo kasama ang unyon sa pagbuntot sa kanya. Sina Jesok at Saban ay lumapit din at nagpapahayag na sasama sila sa paghabol. Pagkatapos noon, tinanong nila siya kung mayroon siyang ideya kung nasaan siya. At naisipan niyang tingnan sa mga paligid. Kasabay nito, tinawagan ng isang ahente si Mr. Park at ipaalam sa kanya na ang mga bata ay nasa lugar ni Won, at ang Shenhua agents na nagpoprotekta kay Jiwoo ay naroon din. Naiintindihan din nila ang kanilang haka-haka, inutusan sila ni Mr. Park na sundan ang mga bata saan man sila pumunta. Sila ay nagbabantay sa kanila mula sa bubong, at tinanong ni Saban kung maaari silang magbago. Sinabi ni Won na ang propesor ay ginawaran ng kriminal na nag-flag mula sa unyon, at siya ay malalim na kasangkot at hiniling sa iba na huwag nang ma-involve dito. Sinabi ni Jesok na hinahanap lamang nila ang kanyang mga magulang na walang kinalaman sa unyon. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan sa paggising at hilingin sa kanila na magsimula. Binibigyan niya sila ng kaunting hangin at sinabing magagawa pa nilang tumalon sa tulong nito. Kung ganoon, makakatakas sila sa mga ahente ng unyon. Tumalon silang lahat mula sa bubong at sinimulan ang kanilang misyon sa paghahanap. Sa kabilang banda, nagtatago sa isang lugar ang kakaibang lalaki at ang propesor, at ang sabi niya, masama kung hinahabol sila ng Shinhwa. Ngumiti siya at sinabing wala silang choice kundi gamitin ang mga ito. Sinabi niya na siya ay nagpaplano sa paggamit ng mga ito doon at nais na gamitin ang mga ito ng mas mahusay. Bulalas niya na kaya niyang kontrolin ang mga ito dahilan sa kanilang mahinang kalagayan. Sa kabilang banda, lahat sila ay naghahanap ng propesor at pumunta sa iba't ibang lugar, ngunit hindi pa rin siya mahanap. Sinusuri nila ang anumang abandonado na mga lugar at parke kung saan maaaring makita ang kanyang mga sintomas, ngunit wala siya kahit saan. Pagkatapos nito, pumunta sila sa isang bahay, ngunit walang mga palatandaan ng anumang kamakailang pagbisita. Matagal na nilang ginagawa ito, ngunit hanggang ngayon ay wala pa silang nakikita. Tumunog ang telepono ni Jesok, at mukhang napansin nilang wala na sila. Sabi ni Saban na pinatay niya ang kanyang telepono. Natuwa si Jesok sa kanyang ideya at pinatay din ang kanyang telepono. Dahil masyadong malungkot si Won, at si Saban ay nagtanong sa kanya kung bakit malamlamperan ang kanyang mukha. Panapayuhang huwag mag-alala na sila ay mahanap at maliligtas pa din ang kanyang propesor sa lalong madaling panahon. Nag-aalala lang daw siya, na nalagay niya sa gulo ang mga ito, at wala raw siyang kwenta. Tinawag siya ni Jiwoo at tinanong kung ilang lugar ang natitira sa kanyang listahan, at nag-reply siya na may 4 pang natitira. Nag-suggest si Jiwoo dapat nilang tingnan. Tumingin si Won sa langit at sinabing late na, kaya dapat silang maghiwalay at hanapin ng bawat isa ang mga lugar. At ipapadala niya sa kanila ang address. Sinabi ni Jiwoo na makikipag-ugnayan sila sa isa't isa pagkatapos suriin ang mga lugar at si Saban ay hiniling sa kanila na tawagan sila kung wala ng bakas na natitira. Hindi nila dapat harapin siya kapag nakita nila siya. Lahat sila ay naghiwa-hiwalay, habang sabay-sabay na hinahanap sila ni Mr. Park at Hyatt, ngunit hindi nila mahagilap ang sinuman sa kanila. Gayunpaman, walang palatandaan ng puwersang pagpasok o labanan, kaya sigurado siyang nasabotahe ng mga bata ang mga ahente, at naaalala niya ang mukha ni Won. At dahil baka nag-rush silang hanapin ang propesor para kay Won. At hindi nila batid na tumatakas din ang magkapatid na Clan. At itinatago nila yon sa kanila. Kaya hindi para takutin sila. Ngunit ang sitwasyon ay nagiging malala. Samantala, ang kakaibang tao ay nagpapahapnatek sa lahat ng mga ahente at inutusan silang pumunta sa ilang direksyon. Nagsimula silang lahat na tumakbo,
at tinanong siya ng propesor kung sinusubukan niyang makuha ang magkapatid na Clen na gumawa ng eksena para makatakas sila. Habang ang Shenhua at ang Union ay abala sa pagbabantay sa kanila. Sinabi ng propesor na si Deline na kahit na ang Clen Brothers o ang kanyang grupo ay magiging masaya sa kanyang pagkakalantad sa pagkakaroon ng mga awaken sa publiko. Ngumiti siya at sinabing ang Clen Brothers ang gumagawa ng commotion at hindi siya. Kaya siya ay nagtataka na responsable para dito hanggat ang mga tagabantay ng propesor ay bumaril. Bigla silang sinundan ng dalawang ahente at tinanong niya kung taga-Union din sila. Nagulat sila nang makita ang isa pang lalaki bukod kay Dr. Deline. Ginagamit niya ang kanyang Awakins powers at tinanong sila para lang maalala na wala silang nahanap. Hiniling niya sa kanila na pabayaan sila at tumingin sa likod na eskinita. Samantala narating ni Jiwoo ang address na binigay ni Won. At mukhang kanina pa walang tao. Iniisip niya ang tungkol sa pag-uulat sa iba na wala rin siya, at sinimulan ang kanyang telepono sa sandaling iyon niya ang kanyang telepono. Ang daming tawag ni Mr. lahat galing kay Mr. Caden. Tinanong niya kung nasaan siya at bakit wala pa siya sa bahay, at ikinagulat niya lang iyon. Sa kabilang banda, si Caden ay nag-practice sa kanyang tahanan. Kapag nakatanggap siya ng notice na nagmula sa phone, tumalon siya patungo sa kanyang telepono at natanggap ang mensaheng na off niya ng ilang sandali. Sinabi din niya na ang professor ni Won ay nakatakas sa Union, kaya hinahanap siya ngayon. Si Caden ay naaalala ang propesor ni Won at kung gaano siya kalakas. At iniisip niya kung ito ba ang dahilan kung bakit sinusubukang protektahan ng mga ahente si Jiwoo. Tinanong niya kung bakit siya hinahanap at naiirita siya dahil nahihirapan siyang mag-type. Sa kanyang malaking paghinto, sumigaw siya, sabi ng iba pang mga pusa, at hiniling na umalis sila dahil gumagawa siya ng mga delikado na trabaho at si Jiwoo ay mayroong maraming pagkakamali sa kanyang pag-type na ang ibig sabihin ay dapat ay nakaayos na siya. Bigla kaming narinig niya, ang kanyang isang pagsabog mula sa isang gilid na pakiramdam ng pag-slide ay naiiba sa iba pang mga regular na pagsabog. Nakipag-usap kay Caden at nagtataka kung bakit biglang nawala si Jiwoo sa pagitan ng kanilang pag-uusap at nag-text sa kanya ng paulit-ulit na pag-atake, ngunit hindi siya tumugon. Nagtataka siya kung bakit hindi niya binabasa ang kanyang mga mensahe sa pagkakataong ito at umaasa siyang magiging maayos siya. Mayroong isang pagsabog sa gusali na nagdudulot ng maraming pagkasira ng mga pinsala. Maraming mga ahente ang umakyat at sumigaw na ang Clen Brothers ang sumalakay sa kanila at nakitang may ganap na kontrol sa kakaibang lalaki. Kasabay nito, sinusundan din sila ni Mr. Suman at ang kanyang tao at sinasabing nasa kanila ang lokasyon. Ngunit ang ibig sabihin ay parang mas matagal na sa kanila ang Clen Brothers. Bigla siyang may naalala at iniisip kung ginagamit ni Lovern ang magkapatid na bilang patibong. Isa sa kanila ang nagsimula sa kanyang pagkawasak. Nang lumitaw ang ilang ahente doon upang pigilan siya, nagulat sila at nagtataka ng ganito kalakas ang magkapatid at lahat ng kanilang mga ahente ay bumaba sa ilang segundo. Nakita nilang natakot sila at iniisip kung ano ang dapat nilang gawin. Nagpasya silang ihiwalay ang espasyo at pigilan ang karagdagang pinsala hanggang sa dumating ang backup. Isa sa kanila ang nagsasabi na para magawa ito, lahat sila ay kailangang tumutok lamang doon. At sino ang haharap sa kanya sa panahong yun? Dahil posibleng hindi sila match na labanan sila, kahit na magsama-sama pa sila. Upang panatilihing maitago ang kanilang pagkakakilanlan at maiwasan ang anumang pinsala sa mga hindi nagising, kailangan nilang bumuo ng espesyal na isolagan, at sila lamang ang makakagawa nito sa paligid ng lugar na ito. Naiintindihan nilang lahat ang sitwasyong ito, at hiniling ng isa sa kanilang mga nakatatanda sa iba na pumunta sa kanilang mga posisyon at i-activate ang kanilang mga espesyal na isolagan device. Biglang itinulak ng isa sa magkapatid ang kanyang pag-atake sa kanila, at nabigla sila sa dapat nilang gawin. Samantala, lumitaw si Jiwoo sa gilid at hinaharangan ang kanyang atake. Sinubukan niyang atakihin siyang muli gamit ang kanyang apoy, ngunit tumalon si Jiwoo, paatras ng kalsada sa sobrang bilis. Nagulat siya nang makita siya at nagtataka kung paano siya naroon. Noong siya ay arestuhin kanina, isang ahente ang tumawag sa kanya at sinabing maaari nilang tulungan siyang lumaban dahil kailangan nilang ikalat at isolagan ang espasyo. Gayunpaman, hindi sila sapat na malakas para maging tulong pa rin. Nabigla sila sa pagsasabi ni Jiwoo na nagising sila. Obligatoryo nilang protektahan ang mga regular na mamamayan mula sa mga kapangyarihang nagising at dapat nilang itago ang kanilang pagkakakilanlan. Gising na rin daw siya, kaya dapat bumili din siya ng principal na yun.
Nagulat sila at sa tingin nila ay sinabihan sila na hindi alam ni Yiwoo na siya ay nasa Awa Kinswan hanggang kamakailan lamang. At nagulat sila na lumaki siya ng mentalidad sa napakaikling panahon. Ang Clan Brothers sa halip ay umaatake kay Jiwoo at hiniling niya sa iba na umalis at magmadali, at susubukan niyang harapin ng ilang oras para sa kanila. Lahat sila ay lumipat mula doon. At sinubukan silang pigilan ng Clan Brothers nang maramdaman siya ni Jiwoo at hinarangan ang kanyang pag-atake. Pagkatapos nito, iniipon niya ang kapangyarihan sa kanyang kamay at sinubukang suntukin siya. Ngunit muli itong hinarangan ni Jiwoo. Iniisip niya na ang kanyang mga pag-atake ay nakakapinsala sa kanya, at para bang ang tibay ng kanyang katawan ay nasa ibang antas. Nakikita niya na nasimula na ang mga lugar na Isolagan. At iniisip niya, hanggat pinananatili nila itong Isolagan, may kababalaghan na anumang karagdagang pinsala ang magagawa sa neighborhood. Muli siyang gumalaw patungo sa kanya para umatake nang biglang sumulpot doon si Jesok at inatake siya ng kanyang nagising na hangin. Nagulat din siya nang makita siya roon at tinanong kung nakatakas siya. Tinanong siya ni Jiwoo kung pwede ba siyang i-stall para mailipat niya yung mga taong nahimatay. At tatagal lang ng 1 segundo. Maaaring magulat si Jesok na iniisip niya ang mga tao laban sa isang halimaw na tulad niya. Humingi siya ng tulong sa kanya nang walang dahilan. At hiniling ni Jesok sa kanya na magmadali at dalhin ang mga taong yun sa isang ligtas na lugar. Habang siya ay sinusundan niya, sila ay nagsimulang mag-away, habang si Jiwoo ay pinamunuan ng mga taong hindi nakakasama at ginagalaw silang lahat. Sinubukan ng Clan Brothers na atakihin si Jiwoo nang lumitaw si Jesok sa gilid at sinabing nandoon siya. Nagtutugma ang kanilang mga pag-atake sa isa't isa. Ngunit mas malakas siya kaysa kay Jesok at malapit na siyang hawakan ng apoy nang lumitaw ang isang malaking bato ng yelo sa gilid. At si Saban na bilang lumitaw doon at laking gulat na makita ang sitwasyon. Hiniling din niya kay Jesok na alalahanin na niligtas niya lang siya, ngunit sinabi niyang ayos lang siya nang mag-isa. Lumilitaw si Jiwoo at ipinaalam sa kanya na inilipat niya ang lahat. In the meantime, ang Clan Brothers ay sinisira ang ice wall ni Saban at lumikha ng isang bilog na apoy sa kanilang paligid. Biglang nagkaroon ng malawak na pagkawasak at lahat sila ay lumipat sa isang ligtas na lugar upang iligtas sila. Nakilala ni Saban ang mga ito at tinanong kung siya ay nasa isa sa mga Clan Brothers at pinasabog niya ang lugar. Sa panahon ng kahulugan, ang pangalawang sa magkapatid ay nakipag-ugnayan sa iba pang mga ahente at hinarangan ang kanilang landas. Lumikha siya ng maraming apoy at akmang sasalakayin ng mga ito nang may lumitaw mula sa isang tabi. At sinisira ang lahat ng kanyang apoy sa pamamagitan ng kanyang wind attitude. Si Hayek ay lumabas doon at tinanong kung nasaan ang kanyang nakatatandang kapatid at bakit siya nag-iisa. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kumalat at kinokontrol ang kanyang mga utos. Habang sinubukan ng isa sa mga kapatid na nasalakayin sila, si Hayek tinitipon ang kanyang kapangyarihan ng hangin at pinuksa kanyang fire attribute. Hiniling niya sa kanya na huwag pakialaman ang mga ito at mag-focus sa kanya. Dahil siya lang ang kailangan niyang harapin, tinanong niya ito kung paano siya maglakas loob na gamitin ang kanyang kapangyarihan nang hindi gumagawa ng espesyal na isolagan. Ginamit niya ang kanyang power para bumuo ng isolation ng agaran para sa Clan Brother, na nabigla nang makita ang kanyang immense power at si Hayek ay tinanong siya kung talagang iniisip niya na sila ay isang grupo na maraming isusulong. Sa paglipas ng mga oras na ito siya ay naghahanda ng isang makabuluhang pag-atake at itinulak ito patungo kay Hayek. Ngunit siya ang lahat ng kanyang mga pag-atake. Muli niyang iniugoy ang kanyang ulo at inatake siya, at sa pagkakataong ito ay nagdudulot ito ng pagkawasak doon ay pinakinis niya yon, sa pag-aakalang matagumpay ang kanyang pag-atake, ngunit si Hayek na lumitaw doon at sinabing mahina siya para tingnan sila ng ganoon. Sa pagkakataong ito ay inaatake niya siya ng buong lakas at pinapaalis siya sa pag-iipon. Hindi siya dapat pumili ng away kung yun lang ang mayroon siya. Dumating siya sa napakasamang kalagayan at wala nang kapangyarihang lumaban muli. Sa kabilang banda, lahat sila ay nakikipag-away sa isa pang kapatid at ginagamit ang lahat ng mayroon. Siya ay napakalakas na nasira niya ang Sub-Bean's ice weapon. Nag-aalala siya dahil wala siyang sapat na lakas upang atakihin siya. Habang siya ay lumapit sa kanya upang sumalakay, sina Jiwoo at Jesok ay itinulak siya sa likod sa pamamagitan ng malapit na labanan, ngunit hindi pa rin sila katugma para sa kanya. Tinanong ni Jiwoo si Suban kung ayos lang siya at iniisip niya, ito ay napakasama dahil ang kanilang katunggali ay malaimpyernong sila notorious na criminal na kinakalaban niya silang tatlo na parang wala lang. At sinabi ni Jesok na alam niyang napakalakas niya na nakalaban niya dati.
Tatlo siya laban sa isa at sinabi ni Jiwoo na lalabanan niya siya nang malapitan at atakihin siya ng lahat ng kanyang lakas. At pigilan siya ni Soban at sinabing, alam niyang mabilis siya, ngunit ito ay mahabang atake. At iba siyang bata, sinabi ni Jisuk na maaari niyang gawin ang anumang pinsala sa kanya, at kailangan nilang gawin ito habang pinipigilan niya siya ng malapitan. At inaatake nila siya mula sa malayo, at sinabi ni Soban, na nangangahulugan nito na kailangan niyang labanan siya ng mag-isa at posible na maaari siyang masaktan sa kanilang mga pag-atake. Sinabi ni Jiwoo na kaya niyang iwasan ang lahat ng kanilang pag-atake. At sinabi sa kanya ni Jisuk na maaari nilang ibagsak siya sa anumang mga kasanayan na ginamit nila. Nangangahulugan nito na kailangan niyang pigilan siya, hanggang Soban at si Jisuk ay magtitipon ng kapangyarihan. Na si Jisuk ay pumayag dito, at iniisip ni Woo na alam niyang magiging mahirap ito at ito lang ang kuha nila sa ngayon. Si Jisuk na sinasabing magtitiwala siya sa kanya at magtitipon ng kapangyarihan nang hindi gumagalaw kahit isang pulgada mula roon. Desidido si Jiwoo na isipin na magagawa niya ito at kailangan niyang gawin ito para mailigtas ang kanilang buhay at inipon ni Jisuk at Soban ang kanilang mga kapangyarihan at pupunitin nila ang Climb Brother para sa mabilisang pag-atake. Ang mga galaw ng Jiwoo sa kanyang sobrang bilis ay napayaman siya sa lalong madaling panahon at nagsimula. Kailangan niyang umatake ng husto hanggat maaari at hindi pumunta para kay Jisuk at Soban. Gayunpaman, mainit ang kalabasan nito sa kanyang paligid at ang kanyang kamao ay parang nagliliyab sa tuwing maghahagis siya ng suntok. Ngunit maaari siyang huminto hanggang sina Soban at Jisuk ay abala sa isang pagtitipo ng kapangyarihan upang ibagsak siya. Kinokolekta pa rin nila ang kanilang mga kapangyarihan at mabilis siyang gumagalaw o para iwasan sila. Dahil sa maraming pag-atake, masyadong masakit ang kanyang mga braso, ngunit hindi siya tumitigil. Pagkaraan ng ilang sandali, tinawag siya ni Jisuk mula sa likuran, at mayroon silang sapat na halaga. Ibinabato nila ang kanilang mga atake sa kanila. At nagpasalamat si Jisuk, kung maiiwasan pa nila ito ngayon, kailangan niyang pigilan sila hanggang sa umatake sila. Ang Clan Brothers ay susuntukin na sana siya ni Kuya nang isara niya ang kanyang distansya sa kanya, ngunit ang kanilang mga pag-atake ay umabot sa kanila ng kanilang buong might. May isang pagsabog at inaani sila pabalik gamit ang kanyang sobrang bilis. Pinahahalagahan ni Jisuk si Jiwoo para sa kanyang katapangan at ngumiti lang siya, sinabi ni Soban ito at sinaktan siya, dahil galit pa rin ito sa kanyang paglalagay sa kanyang buhay sa panganib. Gayunpaman, laking gulat nila nang makitang maayos pa rin ang magkapatid na Clan at sinabing katawa-tawa lang na ang makakatalo sa kanya ay mga bata. Gayunpaman, siya ay nagiging curious siya sa kanilang pag-atake na nangyayari dahil sa kanila. At the same time, hinahanap ni Kaden si Jiwoo dahil hindi nag-reply back ng mahigit 30 minuto simula nung pag-uusap nila ay naputol bigla. Sa tingin niya ay may siguradong na nangyari sa kanya. Dahil nakagawian niyang bumalik sa pag-reply sa loob ng 5 minuto at nag-message sa kanya na kontrolado sa mensahe. Ang isa pang kapatid na Clan ay curious pa din at ang mga bagay na kontrolado siya ng Lovern. Sa buong panahon, nararamdaman niya na ang kanyang katawan ay nasaktan. At ang mga batang yun ang dahilan ng lahat ng mga yun. Pinahahalagahan niya ang mga ito at sinabing lahat sila ay may pagbubukod ng mga kapangyarihan kapag sila ay nasa huling bahagi ng kanilang kabataan. Gusto niyang isama ang mga ito, ngunit dahil wala siya sa kanyang pinakamahusay o sa kanyang magagandang libro, nangangahulugan yun na imposible. Sinabi ni Jisuk na dapat silang maghiwalay doon at pumunta sa kanilang paglalakbay at ipinahayag din ni Soban na lahat sila ay abala sa kanilang sariling mga bagay. Tinukoy niya ang pagkilalang kahanga-hanga bilang siya ay mula sa unyon ng paghatol sa pamamagitan ng kanyang kabataan ng yelo. At naalala niya ang laban ni Jisuk na siya ang kapatid ni Shenhua Jiangyu. Ngumiti siya at sinabing kailangan niyang bayaran ng magkabilang grupo para sa ginawa nila sa kanya, at iniisip kung paano nila ito tatanggapin kung siya ay makakuha ng bagtong tungkol sa kanila. Pagkatapos ng karanasan sa kung gaano sila kalakas, mayroon siyang magandang pakiramdam na medyo mahalaga sila sa dalawang grupong yun. Kaya't kung ang dalawa sa kanila ay mamatay sa pamamagitan ng kanyang mga kamay, pagkatapos ay sigurado siya na gagawin silang miserable bilang impyerno. Pinakawalan niya ang isang malakas na pag-atake patungo sa kanila, habang sinusubukan nilang iwasan ang mga ito gamit ang kanilang mga katangian. Ngunit ang apoy ay napakalaki na para sila ay makaiwas. In the meantime, maabot na niya si Soban at akmang sisikelan na. Nang tumalon si Jiwoo mula sa kanyang kinalalagyan at sinubukan siyang salakayin, hinawakan niya ang kanyang kamay at sinabing siya ang nagpahayag sa kanya.
Itulak siya ni Jiwoo sa kanyang likuran upang iligtas ang kanyang sarili. At napagmasdan niya sa kanyang bilis, tiyak na nagawa niyang mag-overpower na may mga katulad na antas ng kasanayan sa pakikipaglaban, ngunit kapag ang pagkakataon ay mas malakas o mas malaki kaysa sa kanya. Pagkatapos ito ang pinakamaraming sukat ng gumagamit na maaaring magkaroon siya. Naging seryoso si Jiwoo dahil sa kanyang malaking pag-atake. Aatake na sana siya muli, ngunit itinapon ni Soban ang kanyang mga ice patungo sa kanya upang makaiwas. Ang kanilang mga kapangyarihan ay nagtutugma sa isa't isa, at ang kanyang bola ng apoy ay tumakas mula dito at tumama sa lupa malapit kay Soban, habang si Jiwoo ay sinubukang iligtas siya. Ngunit siya ay nakagalaw dahil nagamit na niya ang kanyang mga kapangyarihan, at ang tama na nakuha niya ay nagdulot ng labis na pinsala. Siya ngayon ay lumiliko patungo kay Soban at ang mga bagay na maaaring hindi niya ganap na magamit ang kanyang mga kapangyarihan. At mas malaki ang pinsalang natamo niya sa mga batang yun. Wala siyang oras na sasayangin at iniisip na hindi makagalaw si Jiwoo para siya ay makasakay. Kaya una ay sinubukan niyang salakayin si Soban. Muli ginamit ni Soban ang kanyang mga ice, habang si Jisuk ay muling lumitaw bilang isang pag-atake gamit ang kanyang hangin. Siya ay naaasar at inihayag ang mga bagay na hindi niya ganap na makontrol ang kanyang kapangyarihan, at na ang mga batang ito ay na-injure siya. Samantala, si Soban ay gumalaw at pinutol siya ng kanyang yelong armas. Nag-aalala siya dahil natunaw ang yelo, kaya ang kanyang pag-atake ay hindi masyadong nag-react. Sa oras na yun ay inatake siya, at sa pagkakataong ito ay hindi niya magawang iwasan siya at bumagsak sa lupa na masama, nagiging seryoso siya. Nagulat sina Jisuk at Jisuk kay Jiwoo nang makita ang kanyang kalagayan. Siya muli ay pagmamadali at patungo sa kanila at sinabing susunugin niya siya. Sinubukan ni Jiwoo na gumalaw pero hindi niya kaya. Naalala niya noong sinabi ni Kain sa kanya na maaaring magkaroon ng isang maikling sandali upang mabawi ang kapangyarihan sa pamamagitan ng force control kapag naubusan siya ng enerhiya sa isang laban. Gaano man ito kaikli, ngunit kailangan niyang kunin ang pagkakataong yun at gamitin ito sa kamao nito. Iniisip niya, kung nakaupo lang siya roon na walang ginagawa habang nakatutok kina Soban at Jisuk, maaari siyang magkaroon ng receptor nito ng sapat na enerhiya para gumalaw. Samantala, tinawag siya ni Jisuk at tinanong kung bakit siya umaatake sa kanila. Kapag ang kanyang kapatid na babae ang nagkulong sa kanya, tinapon siya, tinawag niya itong talunan at hiniling sa kanya na labanan siya. Dahil sa inspirasyon, nagagalit siya sa kanya. Nagtitipid, siya ay kumikilos cool, gayong tinalo siya ng kanyang kapatid na babae. Sa kabilang banda, sina Wilver at ang propesor ay naglalakad sa isang lugar, at sinabi niya na ang Clan Brother ay mahusay na gumagawa ng isang eksena. Dahil wala siyang nakikitang mga ahente mula sa Union o Shinwa, sa bilis na ito, aalis sila doon sa ilang sandali, kung gayon ang natitira ay magiging madali. Inisip ng propesor ay hindi na niya makikita muli si Won. At muli ang professor ay nabigla nang marinig ang boses ni Won at nagtataka kung bakit siya naruroon. Tinatamasa ni Wilvern ang sitwasyon at nagtanong kay Won kung si Dr. Deling ay kanyang professor. Kasabay nito, lumingon ang isa pang kapatid na clan kay Yiwoo. Dahil sa lakas ng loob niya sa pamamagitan ng paghiling sa kanya na labanan ang kanyang kapatid sa loob, inatake niya si Jisuk at hiniling sa kanya na tumahimik. Habang sinusubukan niyang iwasan siya, nagkaroon ng pagsabog doon na nagresulta ng injury sa kanya. Nilapitan niya siya muli para sa isang suntok na ramdaman niya ito, pinainit muli siya at sabi niya ay papatayin niya siya sa pinakamalakas na pag-atik sa buong paraan na posible. Bumagsak si Jisuk sa lupa at tumayo siya sa kanyang braso at babalyain ito. Pagkatapos ay hinablat niya ang kanyang buhok at pinasadahan ito. Nagtataka siya kung paano magbabago ang ekspresyon ng ate niyang si Jiyoung kapag siya ay nahuli. Namatay siya sa isang miserableng kamatayan. Akmang hahawakan niya ang kanyang leeg nang salakayin siya ni Suban mula sa likuran. Ngunit hinawakan niya ang kanyang mga yelo sa pamamagitan ng pag-iwas ng kanyang pag-atake. Tinanong niya ito kung hindi pa rin ba nito naiintindihan ang kanyang kalaban sa kanyang kapangyarihan at kung gaano siya kalakas, o kung hindi pa sila nakakaranas ng sakit na labis na hinihiling na sana ay patay na sila. Samantala, si Jiwoo ay tinitipon ng kanyang puwersa, kontrol at mga bagay. Kailangan pa niya ng kaunti. Bigla niyang naramdaman si Jisuk na may gustong sabihin sa kanya. Naiintindihan niya ang kanyang mga salita at hiniling niya sa kanya na tumakas. Nabigla siya na sinabihan siya ni Jisuk ng ganoong bagay, at naalala ang sinabi ng ate niyang si Jiyoung, na ang isang kaibigan ay may napaka-espesyal na kahulugan sa isang nagising,
dahil ang isang solong patrol ay maaaring magbuwis ng kanyang buhay. Ito ang dahilan kung bakit ang Awakins One lamang. Dahil ang tumatawag sa isang tao na mapagkakatiwalaan nila ang kanilang buhay sa isang kaibigan at hindi sa mga traidor. Sinabi niya sa kanya na hindi kailanman gumawa ng anumang espesyal na bagay upang maalab ang gayong pagtitiwala mula kay Jesok, at nirepaso niya na sinabi sa kanya ni Jesok na maaari siyang makipagkaibigan sa isang taong may matapang na tulad niya. Kapag siya ay walang takot upang iligtas si Won. Talagang iniisip niya ito bilang isang kaibigan, at ngayon ay hinihiling niya itong tumakas. Bumangon si Jiwoo sa pag-aakalang hindi niya iiwan ang kanyang kaibigan. Nagtataka si Jesok kung ano ang iniisip niya at kung ano ang dapat niyang gamitin sa kaunting lakas na natitira niya para tumakbo. Iniipon niya ang kanyang lakas at tinawag ang magkapatid na Clan upang labanan siya muli. Tinanong niya ito kung iniisip pa rin ba niyang magagawa niya ito sa ganitong estado. Sinabi niya na hindi sila maaaring talunin siya, kahit na sa kanilang pinakamahusay. Dahil nasa ibang level lang sila. Naglalabas siya ng napakalaking dami ng enerhiya. At tama ang pag-iisip, dahil ang tanging magagawa niya ngayon ay isang strike sa pinakamabilis na bilis. Ngunit kahit na ang pagtataka pati na rin ang ginawa niya tulad ng kay Suchin. Dahil sa taong ito ang kanyang enerhiya ay magiging sapat na upang mailigtas siya sa kanyang apoy, ngunit kailangan pa rin niyang gawin ito at pagtawanan siya at hiniling sa kanya na subukan ito sa kanyang pananatili sa kapangyarihan. At naglalabas ng napakalaking halaga ng apoy. Isinaalang-alang ni Jiwoo kung kaya niyang i-pump siya, at kahit na nalampasan niya ang kanyang firestorm sa kanyang pinakamataas na bilis, nagtataka siya, maging mabilis na sapat upang gawin ang anumang pinsala sa kanya. While the meantime dumating si Kaden, at nagtataka ng madatnan niya ang clan brother doon. Nakikita niya sina Suban at si Jesok na injured. Nakikita rin niya si Jiwoo na sinusubukan niyang bigyan ito ng huling pagkakataon. Ngunit hindi siya sapat na mabilis upang makalusot sa apoy at matamba ito. Bigla siyang nakaramdam ng pag-agos ng hangin sa paligid ng mga binti. At naalala niya na magagamit ni Jesok ang hangin para mabilis na kumilos. O pinigilan niya siyang kumilos ng mabilis at hiniling na gawin ang kanyang huling pag-atake, habang hinuhukay ng malinis na mga kapatid na anuman ang sinusubukan nilang gawin ay hindi gagana laban sa kanya. Sinabi niya na ito ay napakahusay na, baguhin ang katotohanan na siya ay maaaring kahit na gawin ito sa pamamagitan ng firestorm. Samantala si Suban ay ginamit ang kanyang mga ice at iset off ang apoy na bagyo. Tumingin siya sa kanyang galit na galit, habang si Kaden ay napagmasdan niyang mahina ang apoy na gamit ng kalaban. At ang kanyang bagyo na apoy ay may mas kaunting kapangyarihan ngayon. Ngayon na ang oras para kumilos si Jiwoo, at dumaan siya sa bagyo at pagkawala sa kanyang harapan. Kapag napagtanto niya ito, iniisip niya kung saan nagpunta si Jiwoo, na iniisip na ginawa ng kanyang mga kaibigan ang pagkakataong ito para sa kanya, at gagawin niya ito. Kahit na ito ay masira ang kanyang buong katawan, hinampas niya ang kapatid na Clan ng buong lakas, at nararamdaman niya ang pagdaan ng kuryente. Sinuntok siya ni Jiwoo at tinulak siya palayo ng buong lakas. May isang malakas na pagsabog at napinsala din ang kanyang braso. Habang ang kanilang ay defeated battle, siya ay bumagsak sa lupa at unconscious. At masaya sina Jesok at Suban na talagang gumagana ang kanilang plano. Si Kaden na pinapanood ang lahat ng ito, habang hawak ni Jesok si Jiwoo sa mabilis na sa kanyang hangin at si Suban sa kanyang ice power, ay pinahina ang kalaban. Sa nagigising na kapangyarihan sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga ice. At ngumisi sa pag-iisip na ang mga bata ay may suporta sa isa't isa. At nakikita niya ni Jesok na inaalam kung ito ay tapos na ngayon. Sinabi sa kanya ni Suban ng pasiga at tinanong kung alam niya. Ang makakita ng ganyan ay hindi nakakatulong sa sitwasyon. Tinanong niya siya kung ano ang gagawin nila kung bumangon siyang muli, at sinabi niyang napahanga siya ng mga ito. Pinapanood sila ni Kaden at na kung saan ay parang mga tanga lang sila. Pumunta sila sa Jiwoo at tinanong kung ayos lang siya at sumakit ang braso niya, mas masakit, at wala na siyang lakas. Iniisip ni Kaden na ang mga bagay ay hindi na isang sorpresa, dahil ito ay natural, siya ay walang lakas na natitira at isang putol na braso pagkatapos ng mga pag-atake sa lahat ng kanyang might at higit sa stretcher ang kanyang sarili upang gumawa ng pinsala. Bigla niyang naalala si Won at sinabing kailangan nilang hanapin siya dahil maaaring siya ay nasa panganib. Sa kabilang banda tinanong ni Louie ang propesor tungkol sa nangyari noon sa Union. Habang si Lovern ay hiniling sa kanya na ipaliwanag kung bakit hindi nabalitaan ng kanilang mga nakatataas ang tungkol sa kanyang apprentice.
Sinabi ng propesor na wala siyang apprentice, ngunit tinanong kung bakit tinawag siyang propesor ng katawan na ito. Ang sabi ng propesor, ito ay isang batang lalaki lang na nakahawak sa kanyang mga kamay ilang araw na nakalipas. Nang pumunta siya sa propesor, sinabi niya na hindi niya alam na siya ay nagtatago doon at tumingin sa buong lugar. Nang makita siya, inakala ng propesor na may pinadala ang mga nakatataas para hanapin siya. Tinanong niya siya kung sa tingin niya ay nakatago siya, at sinabi niya na dumating siya sa perpektong oras, at nagsisimula siyang magkasakit ng pagkakulong sa propesor. Sa pag-iisip habang patuloy silang nagpapadala ng mga gising upang kunin siya pabalik, makikita nila sa wakas. Tungkol kay Woon at ito ay magsasapanganib ng kanyang buhay. Iniisip niya na iniwan siya nito ng may dahilan at humiling kay Lover na lumipat. Wala siyang oras para dito, ngunit nabigla siya nang sabihin ni Lover na dapat nilang isama si Woon dahil kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik. Sinabi niya na pinakamahusay na kunin ng isang taong nagtatrabaho para sa kanya, kung saan siya ay kanyang apprentice. At sinusubukan niyang pigilan siya. Maaari silang magsama ng isang bata tulad ni Woon at sinabi ni Lovern hindi sila basta-basta mag-iiwan kahit isang saksi. Biglang ang pag-atake ng propesor kay Lovern at itinaboy siya, tinanong si Woon at huminto, nag-aksaya ng kanilang oras at sabihin sa kanya na siya ang bahala sa kanya. Gumagalaw siya sa pagsasabing, nauubusan na sila ng oras, ngunit hiniling niya sa kanya na maghintay, at sisiguraduhin nilang siya at mamamatay. Ginagamit niya ang kanyang Awakins power, at tinanong siya ng propesor kung ano ang kanyang ginagawa, at tinularan niya na siya at sinisigurado na hindi siya nabubuhay. Gayunpaman, bago niya ma-attack si Woon, inatake siya ng propesor mula sa likod at pinagbawalan siya na gawin ito. Lumingon siya sa kanya at sinabi na ang kanyang mga gutom na pag-atake, at siya ay kanyang apprentice. Tinanong niya kung paano siya naglakas loob na itago ang isang bagay mula sa kanila, at mayroon pa nga. Kapag nalaman ito ng mga nakatataas, siya at ang kanyang apprentice ay dadaan sa impyerno. Pero sabi ng propesor hindi nila alam kung papatayin siya doon at ngayon. Tumawa si Lovern, malakas na sabi sa kanya, at sinabi na dahil nasa akin ang kanyang kapangyarihan para sa malayo sa pampang, nangangahulugan yun na may pagkakataon siya, lalo na sa kanyang mga pumipigil sa kapangyarihan. Binigyan niya siya ng tableta at hiniling na inumin niya ito para makatipid. Sa pamamagitan ng paggising ng kapangyarihan na ito ng buo, kailangan niyang maging on his toes. Iniisip ng propesor na tama siya dahil magagamit niya ang kanyang kapangyarihan pagkatapos uminom ng gamot na iyon. Kung ito ay dahil doon, kung gayon ang kanyang naunang pag-atake ay magiging kritikal kay Lovern. At iniisip niyang hindi na niya mababawi ang nagawa na. Gayunpaman, kailangan niyang makakuha ng bagtong kay Lovern upang maitago si Woon na kanyang apprentice. Inilabas ng propesor ang kanyang Awakins power, at tinanong niya kung seryoso ba siyang gawin ito. Near-reveal niya na hindi lang siya ang kailangan niyang harapin. Ginagamit niya ang kanyang Awakins power kay Woon at ginagamit niya hypnotism laban sa propesor. Sa hitsura nito, napagmamasdan niyang talagang nagmamalasakit ang propesor sa kanyang apprentice, at sigurado siyang mas makakalaban niya ito kaysa sa kanya. Tumawag ang propesor at hiniling sa kanya na kumawala dito, ngunit inipon niya ang kanyang kapangyarihan at inatake ang propesor. Iniiwasan ng propesor ang kanyang pag-atake at sinabi ni Lovern na nakita niyang malakas siya para sa kanyang edad. Muli niyang tinawag si Woon at hiniling na umalis siya sa kanyang kapangyarihan. Ngunit hindi siya nakikinig sa kanya at muling umatake. At siya ay tinatawag ng butas sa lupa at si Lovern ay mukhang pretty impressed sa kanya. Iniisip niya na mayroon na siyang malakas na kakayahan sa kanyang edad. At kailangan niyang isama siya kahit anong mangyari. Sinubukan siyang atakihin muli ng Woon, at iniisip ng propesor, kailangan muna niyang kontrolin siya ni Woon. Ang kanyang pag-atake, siya ay umaani at sinusubukang pigilan siya sa pag-aakalang hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas siya, ngunit marami na siyang pinagbuti. Kailangan niyang ibigay ang kanyang makakaya para ma-overpower si Woon, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay higit na kapansin-pansin kaysa sa kanya at sa kanilang mga pag-atake ay nabigo. Ang propesor ay pinalakas at inatake siya, at muli siyang narinig. Ipinangako niya sa kanyang sarili na hinding-hindi na uulitin yun, ngunit sinira niya ang kanyang pangako para sa kanyang kapakanan. Bigla siyang inatake ni Woon at tinamaan ang mukha niya. Nagulat ang propesor na inaatake siya nito habang nakangiti si Lovern, habang pinapanood silang nag-aaway in the meantime. Si Mr. Parker ay tumitingin doon at nagtanong kung paano siya naggagatas upang magpatakbo ng isang kunwaring sa kanyang distrito.
Siya ay nagulat na si Won umaatake-atake sa kanyang propesor, at isang bagay tungkol sa kanya makita off ang propesor ay nagsasabi sa kanya na si Won ay kinokontrol. At nagkatitigan sila. Tinanong siya ni Lovern kung siya Shinhwa o kung siya ay mula sa Union. Nagpakilala siya bilang Xianghao Park mula sa Union at si Lovern ay tumugon na narinig na niya siya bago ang paghatol mula sa katotohanan na hindi siya gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili bilang isang awakins. Tinanong niya kung seryoso siya na gumawa ng grand entrance kapag siya lang ang nandoon, habang si Mr. Park ay tumugon na sapat na siya para ibagsak siya. Napatawa siya at sinabing buo na siya sa sarili niya at dapat ay medyo malakas sa bansang ito. Sabi ng professor, aalagaan niya si Won. So haharapin niya siya. Naalala ni Mr. Parker nang ang mga miyembro niya ay nagsabi sa kanyang mga tauhan na wala silang nawala ni isa sa kanilang mga ahente at si Won ay hindi ganoon kasama sa kanilang pag-aakala. Kailangan lang nilang tingnan kung talagang nagtagumpay sila. Pero sa ngayon, magaling silang lahat. Nangangahulugan nito na ang propesor ay walang intensyon ng pagpatay o seryosong pamumuno sa kanilang mga ahente. At ngayon pumayag siyang tulungan siya. Nagpasalamat sa kanya ang propesor. At tinanong si Lovern kung ano ang nangyari sa kanya. At tinanong siya ng ganoong panalo laban sa kanya. Hiniling sa kanya ng propesor na tanggapin ang kanyang salita para dito, at wala na siyang panahon para pakialaman man lang siya. Hindi rin niya alam hanggang sa naroon siya na ang mga gising sa bansang ito ay ibang-iba sa narinig nila. Kumilos si Lovern na hindi mapalagay, at tinanong kung ano sa mundo ang kanyang inililigtas. Samantala lumipat ang propesor kay Won sa kanya at mga bagay na kailangan niyang ilayo siya mula kay Lovern para hindi siya makihalubilo kay Won. Sinubukan siyang sundan ni Lovern nang huminto si Mr. Park at sinabing may itatanong siya sa kanya. Pagkatapos ay iniipon niya ang kanyang enerhiya sa kanyang kamay at pinakawalan ito. Ang creator na ito ay isang malaking pressure at pinagmumulta niya ito mahirap tiisin. Laking gulat niya nang makita niyang iniisa-isa niya ang buong espasyo gamit lamang ang kanyang mga kamay. At tinanong siya ni Mr. Park kung siya ba ang lumusab sa Union at gumawa ng kaguluhan. Sinusubukan niyang gamitin ang kanyang hypnotic skill sa kanya. Ngunit nag-react si Mr. Park sa harap niya at itinutok ang kanyang mga mata sa kanya. Tinanong niya kung sa tingin niya ay hahayaan niya itong gamitin ang kanyang kapangyarihan, alam niya sa kontrol ng isip nito, sinabi niya na ang kanyang tugon ay ang kanyang kapangyarihan at kung paano siya hindi tapat at inaatake ang Union sa magkasintahang iyon. At nakakakita ng pagkabigla si Lovern nang makita siya, at sinabi niyang siya ay isang dalisay. Walang taong hindi pa niya narinig. Siya ay gumagalaw sa paligid niya sa kanyang buong bilis at nagtanong kung paano siya naroroon. Pagkatapos ay sinubukan niyang atakihin siya mula sa likuran, ngunit natama ni Mr. Park ang kanyang kamao sa lupa at sinira siya sa isang suntok lamang ng kanyang yelo. Ang kanyang ice barrier ay lumikha ng isang malaking lugar sa ibabaw at tinalo ang kanyang kaaway. Sabay takbo ng professor habang kinukuha si Won, pero ginagamit niya ang kapangyarihan niya para itapon siya. Bumagsak siya sa lupa at nagpasalamat. Kung siya ay makakalipat pa sa kanya sa oras, narinig niya ang kanyang sarili bilang. Si Wooden ay nasa ilalim ng kontrol ni Lovern at hindi isinasaalang-alang ang kanyang kaligtasan kapag ginagamit ang kanyang kapangyarihan. Nag-aalala siya sa kanya at iniisip kung ano ang dapat niyang gawin. Ngayon ay naaalala niya ang oras na tinanong niya siya isang araw kung bakit siya laging nandoon na walang ginagawa. Hiniling niya sa kanya na pumunta sa lugar dahil hindi niya kailangan ng kanyang tulong, ngunit siya ay nananatili, habang walang kibo, pagkatapos ay pumayag na pumunta at bantayan siya. At sabay nilang ginawa ang kanilang trabaho. Iniisip niya na ito ay pinakamahusay para kay Won kung siya ay mamatay mula sa kanya. Iniisip niya na siya ay walang iba kundi isang karapat-dapat na tiyak na squat si Won doon at ilagay ang kanyang bantay sa harap niya. Aatakihin na naman siya ni Won. Habang si Kaden ay sumilip doon at sumampas sa kanyang mga balikat, hinampas niya siya ng kanyang kamay at ginawang unconscious. Ang propesor ay kinikilala siya bilang si Kaden, at hinawakan niya ang kanyang mga balikat, galit at nagtanong, ano ang nangyayari sa kanya. Tinanong niya siya kung bakit sinubukan niyang mamatay sa mga kamay ni Won at kung paano siya mamuhay ng ganito. Pagkatapos nito, si Jiwoo ay hindi naging okay na nanood sa kanyang kaibigang nagdurusa. Binyantaan niya ito sa pagsasabing, kukunin niya ito kung magpasya siyang magpakamatay muli, at hiniling sa kanya na manatiling alerto anuman ang mangyari. Binyantaan siya nito at tinanong kung naririnig niya ito. Iniwan niya siya, hiniling sa kanya na panatilihin ang kanyang mga salita sa isip.
Pagkatapos ng ilang sandali, si Mr. Parker ay sumilip doon at tinawag siya mula sa likuran. Tinanong niya ito kung nakipagdigma ba siya para mapabagsak si Woon, at napagmamasdan niya si Katen na nagbabantay sa kanya mula sa likuran. Sinusubukan niyang sabihin sa kanya na pinapanood niya siya palagi, at tinawag niya si Mr. Park at hilingin sa kanya na ibalik siya sa Union. Pagkatapos noon, ipinaalam ni Hayek kay Jang Yang na mayroon silang Clan Brothers na nakadetain sa sandaling ito, ngunit hindi nila nakikita na magkaroon ng anumang bago para sa kanila. Tulad ni Laverne, kinuha siya ng Union, ngunit siya ay nasa masamang kalagayan. Kaya sila ay pinipiga sa interogasyon. Ibig sabihin tulad ng Xiaomi ay nabigo upang kontrolin ang kanyang sarili. Matapos malaman si Laverne ay ang nakarinig sa lahat ng mga ahente ng Union. Tinanong niya siya tungkol sa kondisyon ng mga bata, at ipinaalam niya sa kanya na na-hospital sila at magtatagal ito, ngunit ganap silang gagaling. Pagkaraan ng ilang sandali, pinuntahan niya si Mr. Suman at nag-apologize sa kanya para sa paghihintay sa kanya dahil ang Shinwa at ang Union Preventer ay higit na nawalan, salamat sa kanya. Maraming ahente ang nailigtas niya sa sandaling iyon at sinabing natutuwa siyang nakatulong siya at iyon. Dumaan lang siya, iniisip niya na magiging bigdo ang dahil ng pagkakaroon ng problema. Kung si Laverne ay nakagawa ng higit na pinsala sa Shenhua o sa Union mula nang makipagdeal ang kanyang kapatid at ama sa grupo ni Laverne. Ayon kay Hayek, mula sa Clan Brothers hanggang kay Laverne na internasyonal na kriminal na talamak sa bansa sa ilalim mismo ng kanilang pangangalaga. Kaya dapat nilang tingnan ang mga bagay na ito. Kasabay nito, nag-imbestiga si Mr. Park, ang propesor, at nagtanong kung pumunta sila doon upang tulungan siyang ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik sa paglikha ng mga artipisyal na paggising. Minsan ay tinularan niya na noon pa man ay gusto na siya ng mga ito para sa nag-iisang dahilan. Dahil pinigilan siya ni Laverne mula sa Clan Brothers na dumating upang hanapin siya. Kaya nagpadala nila si Laverne at mas bagay siya para sa THS na uri ng trabaho na nangangailangan ng kanyang mga kasanayan sa halip na kakayahan sa combat. Tinanong siya ni Mr. Park kung bakit siya nakipag-ugnayan kay Laverne, at nang makipagdeal siya sa Union, tinanong niya ito kung dahil ba ito kay Woon. At natahimik siya dito, sinabi ni Parker na makakatulong lamang siya kung bibigyan niya ito ng sagot. Reply niya, hindi niya alam kung dahil ba ito kay Woon, since siya ang nagsimula ng lahat ng ito. Gayunpaman, sumama siya kay Laverne para sa kapakanan ni Laverne, dahil kung may mangyari ulit na ganito, maaaring si Woon ang susunod nilang target, o isang hostage, para kontrolin siya sa lahat ng gusto nila. Nagsasabi siya na simula nang makilala niya si Woon ay tumigil siya sa panaginip tungkol sa kanyang namatay na anak na babae. Nakatulog din siya dito nang walang panaginip na nangyari dahil kay Woon. Hindi na niya kailangang panuorin ang sarili na hawakan, pati na ang kanyang sanggol na umiiyak sa sobrang sakit na nagmumula sa sakit na mayroon siya. Ipinagpalit niya ang kanyang mga eksperimento at naisip na ang proseso ay magiging napakabilis kung mayroon siyang tamang kagamitan at materyales. Sa sandaling yun, ang kanyang galit sa mga gumising na nagsara ng pinto sa pagkakataong pagalingin ang numeroso karamdaman sa pamamagitan ng paggawa ng mga ordinaryong tao sa paggising. Upang isara ang maliit na nagawa niyang dahan-daang dalhin ang kanyang sarili bago mawala ang kanyang anak na babae dahil kay Woon. Pinigilan niya itong lumapit sa kanya dahil ang sahig ay puno ng mga piraso ng salamin at maaari itong maging mapanganib para sa kanya. Pagkatapos ay tinuruan siya ang kanyang force control at pinahahalagahan ito ang kanyang tagumpay. Inamin niya ito at sinabing may nagawa siyang mali, kaya haharapin niya ang consequences at the ends at hilingin sa kanya na umalis si Woon. At mula dito, sinabi ni Mr. Park na ito ay kasing dali ng tunog dahil pinagtaksilan niya ang Union at sila ay nakaranas ng pinsala. Sabi niya, walang paraan para kay Woon na hindi maaaring masaktan sa pamamagitan nito. Habang sinasabi ng propesor na mayroon siyang sapat na kapangyarihan sa loob ng Union upang hilahin ang ilang mga string at gawin iyon. Sa kabilang panig, lahat sila ay idinagdag sa ospital ng Sinaloa. At sinabi ni Jesok na ang kanyang buong katawan ay sumasakit tulad ng impyerno at hiniling sa kanya na huminto at sinabi na siya ay nanalo sa mga maliliit na kagubatan na yun sa loob ng ilang oras. Tulad ng isang sanggol, nagalit si Jesok at sinabing nabali niya ang kanyang braso dahil ito ay napilipit sa maling paraan mula sa kanyang siko pababa at napapaiyak siya ng lubos. Tumugon din si Saba na maraming ribs niya ang nabali at ang isa dito ay tumama sa kanyang lungs. Sinabi ni Jesok na sinusunog niya ang kanyang sarili, at iniwan din ng Clan Brothers ang kanyang kamay na nakaprint sa kanya.
Samantala, pinapanood lang ni Jiwoo at Kaden ang kanilang pag-aaway at pag-abuso sa isa't isa. Pagkaraan ng ilang oras, dinala na si Won sa kanilang silid at ipinaalam sa kanila ng doktor na mayroon siyang bali sa bungo at bali rin ang kanyang leeg, kaya kailangan niya ng kumpletong bed rest. Sa ilang sandali, sinabi sa kanila ng doktor na nakita nito na parang inatake siya ng napakalakas sa ulo. At si Kaden ay naalala na siya ang umatake. Sila ay karapat-dapat tungkol sa kanyang kalagayan at nagtataka kung bakit siya ay nagdurusa sa sobrang lubha nito. Pagkaraan ng ilang oras, naging conscious si Woo Wen at nagtanong sila tungkol sa kanyang kalusugan. Siya ay tumugon na siya ay magiging maayos pagkatapos makapagpahinga. Humingi siya ng paumanhin sa kanilang lahat para sa pagresulta sa kanilang mga injury. At narinig din niya na nakatagpo nila ang Clan Brother sa kanyang paghahanap para sa kanyang propesor, dahilan upang sila ay masugatan. Buti na lang natalo nila siya. At kung hindi sila sanang lahat ay maaaring patay na, muli siyang humingi ng tawad sa kanila. At sinabi ni Jisuk na mukhang katawa-tawa siya sa pag-save ng isang bagay na tulad niyan. Habang nakahiga sa isang hospital bed at sinabi ni Saba na curious siya kung ano ang sasabihin niya. Napaka-seryoso, tinawagan siya ni Jiwoo at tinanong kung nakita niya ang kanyang propesor. Naalala niya noong huling pagkakataon na nakita niya ito, at ipinangako niyang makikita niya ito mamaya. Sinabi niya sa kanila na nakilala niya ang kanyang propesor, at si Jiwoo ay masaya dahil siya ay masaya. Samantala, si Kaden ay malamlam dahil hindi pa siya nakakaidlip kahit ilang oras. Kinabukasan, ang kanilang guro ay pumunta sa kanila, at siya ay nabigla nang malaman na silang apat ay naaksidente. Tinanong niya ang mga ito kung ano ang kanilang nararamdaman ngayon at kung ano ang sinabi sa kanila ng mga doktor. At sinasabi ni Saba na maaari silang gumaling sa lalong madaling panahon. Ang guro ay nag-apologize sa kanila na hindi muna siya tinanong tungkol sa kanilang kalusugan, dahil siya ay medyo nalilito. Ilang beses na silang naaksidente, at una ito para sa kay Saban, habang si Hayat na sinabi sa kanila na binigyan niya ang kanilang mga paaralan ng perpektong dahilan para sa kanilang mga pinsala. Tinawag ng guro si Jisuk at sinabing, pangatlong beses na niya ito, at sinubukan niyang kumilos ng matigas at sinabing hindi niya naaalala ang maliliit na bagay. Pagkatapos ay tinawagan niya si Jiwoo at sinabing, pangalawang beses na niya ito, at hanggang dito lang siya. Habang si Hayek ay naroon, at tinanong siya ng guro kung siya ang tumawag. Sinabi niya sa kanya na tinawag niya siya ng ilang beses tungkol sa mga bata, kasama na rin ito minsan. Worried ang teacher na tatawagin siya palagi sa masamang dahilan. Pagkatapos ay iniwan niya sila at sinabing siya ay babalik sa paaralan at darating para sa isang maikling pagbisita. Pinapayuhan din niya silang magpahinga at magkikita sila sa paaralan. Habang si Hayek na nagsasabing mukhang gumagaling na sila. Samantala si Kaden, ibuka ang bibig kay Young nang ipasok nito ang treat sa bibig nito at inaya itong kumain. Pagkatapos ay lumingon siya kay Jiwoo at sinabing gusto siyang makita ng kanilang chairman at puntahan sila, ngunit masyado siyang abala sa lahat ng nangyari. Tugon ni Jiwoo, pupunta siya since wala naman siyang problema sa paglalakad. At hiniling ni Jisuk sa kanya na kumuha ng makakain sa kanyang pagbabalik sa snack bar sa tabi mismo ng kanilang mga cell ng punong tanggapan, ang pinakamahusay ng Fritz Sub, at hiniling sa kanya na kumuha ng titi back key para sa kanya, at sinabi ni Won na gusto niya ng jajangmyeon. Sinabi ni Jisuk na kakain lang siya ng titi back key. Nagtanong si Saban kung paano niya kakainin ang titi yakbaki habang nakahiga sa kama. Sa kabilang banda, pumayag si Mr. Suma na dalhin ang xiaoxia sa kanya, ngunit kailangan niyang gawing opisyal ito sa Shenhua. Natutuwa siya dito, at hiniling ng kanyang katulong na huwag mag-hype up, at kailangan niyang bumawi sa malaking gawain sa Bigdo. Gayunpaman, masaya siya na sasama siya sa kanila at nakita nila si Jiwoo sa labas. Sinabi niya kay Mr. Suman na isa siya sa mga kasama ni Jisuk noong isang araw. Nakilala rin niya siya at tinanong siya ni Xiaoqi tungkol kay Jiwoo. Siya ay dumating pagkalito nang makita si Hayek upang sabihin sa kanya na siya ay isang bagong natagpuan Awakens One at hindi niya alam na siya ay isa hanggang sa kamakailang lang. Galit na tanong niya kay Jiwoo tungkol kay Jisuk, pero si Jisuk. Sabi niya alam niya kung nasaan siya at mas mabuting itago ito doon. Nagngangalit ang ipin ni Xiaoqi dahil sa galit, at tinanong siya kung nagising din siya. Since andun rin siya sa Shinwa building, at tumugon siya at nag-aalok kay Jiwoo na magkaroon sila ng sparring. Nagulat si Jiwoo at iba pa na ang kanyang biglaang kahilingan at si Xiaoqi ay nagsasabing hindi siya kabilang sa isang grupo,
kaya kailangan niya itong labanan para mapatunayan ang kanyang sarili. Hiniling sa kanya ni Mr. Suman na huwag maging masyadong bastos, at si Hayek ay nakagambala din sa kahulugan. Si Jiwoo ay nakakuha ng ilang injuries kamakailan at ginagamot pa, at maaari niyang ilipat ang isa sa kanyang mga braso. Gayunpaman, nabigla sila nang sabihin ni Jiwoo na maaari niyang labanan siya, at pagkatapos ay hiniling ni Hayek na huwag ipilit ang kanyang sarili. Sinabi ni Jiwoo sa totoong pakikipaglaban ng ibang gumising sa sandaling ang pagtataka ay madali sa kanya dahil lamang sa isang injury ay nakakapinsala. Para kay Mr. Suman ang hindi kaanib na nangangahulugang siya ay nasa realization na siya ay isang awake man hanggang kamakailan lamang. Gayunpaman, nagsasalita siya na parang siya ay nasa larangan ng taon. Makalipas ang ilang oras, narating nila ang gym at nagharap sa isa't isa para sa sparring. Pinag-iisipan nito ni Jiwoo para pagsamahin ito. Dahil ang iba ay gumising, ay hindi madaling makiisa sa kanya dahil lahat sila ay injured. Minsang sinabi sa kanya ni Kaden na mas gugustuhin nilang hindi kawan at ituon ang kanilang mga atake sa kanyang mga pinsala. Sa tingin niya, tama si Mr. Kaden at base sa nangyari sa Clan Brothers at lahat, kailangan niyang maging mas malakas para maprotektahan at makatulong sa kanyang mga tao. Nandoon din si Ji Young at makikita na hindi siya masaya. Sinabi niya na hindi niya maintindihan kung bakit ito nangyayari. Tinanong siya si Shachia kung sigurado siyang kaya niyang lumaban at sinabing tatanungin niya siya kung alam niyang injured siya at ngayon ay kaya na niya. At ngayon ay naigagalaw niya ang kanyang kamay. Sinabi ng Jiwoo na siya ay mabuti at may isang braso upang lumaban at nakikita ni Shachia na sakupin ang lahat ng bagay. Mukhang maganda ang katawan na ito at nagpaparamdam para sa kanya na ito ay mahina. Iniisip niya na maaaring isang malambot ito dahil dapat niyang ipakita sa kanila ang kanyang lakas. Kita niya si Ji-young doon at nagtataka kung sino ang magandang babae na yon. Gayunpaman, sisimulan na nila ang laban at magpasya na gawin ang kanilang makakaya, habang si Hayek ay hiniling sa kanila na maghanda at obserbahan ang kanilang paghaharap ng malapitan. Si Mr. Zuman ay nagtanong kay Hayek na pigilan siya dahil siya ay mas masamang nasugatan. At siya ay nag-reply. Magiging maayos din siya. Tinanong niya siya kung narinig niya ang balita. Nagulat siya pagkatapos ibunyag na si Jiwoo ang nakatalo sa likod ng akademya, samantala tumunog ang kampana at nahuhulog si Shachia sa gitna ng occupy space. Sa isang iglap lang, nabigla na silang lahat dahil inatake siya nito gamit ang kaliwang braso. At gulat na gulat pa si Mr. Suma na siya at natalo si Sakia. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Ji-young at tinanong siya nito tungkol sa kanyang kalusugan. Sinabi niya na sa pagkakataong ito ay talagang risk niya ang kanyang buhay. Sinabi niya na pinangalanan niya siya dahil nasa kanila yon dahil hindi niya sinabi sa kanya na may mga nakatakas na clan na magkapatid. Nag-apologize siya sa kanya at sinabing naisip nila na mayayanig siya ng katotohanan kaya sinubukan nilang protektahan siya. Habang iniingatan ng impormasyong yun mula sa kanya, hindi nila inaasahan na ang mga bagay-bagay ay mawawala sa linya ng kanyang mga kamay. Hiniling ni Jiwoo sa kanya na huminto at huwag mag-apologista sa kanya. Iniligtas ang lahat ng ito sa kanyang kasalanan, ibinigay niya sa kanyang mga ahente ang slip na kilala. Sinusubukan lamang nilang protektahan siya, ngunit sinabi ni Jang na gagawin nila yun kung sinabi nila sa kanya ang lahat. Sinabi ni Jiwoo na masasabi nilang pantay-pantay sila. Nagkaroon siya ng kasalanan at pumayag siya. Pagkatapos ay tinanong niya ito tungkol sa kanilang away ng isa sa mga kapatid na clan. At pinahahalagahan niya ito para sa pullman off ang kanyang sarili. Naalala niya nang sabihin sa kanya ni Jesuk na si Jiwoo ay isang henyo. May mga taong tinawag siyang henyo, ngunit si Jiwoo ang isang tunay na totoo, ang sabi niya ay lumalakas siya sa pangalawa. At kasama si Mr. Kaden bilang kanyang mentor, gagawin niya. Ito ang higit na magiging dahilan para maging maingat siya, at gaano man siya kalakas sa maling paniniwala at ideolohiya, hindi siya magiging kapaki-pakinabang sa mundo, kundi kapahamakan. Naiintindihan niya siya, at pagkaraan ng ilang oras ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Dahil abala si Ji-young, papalabas na si Jiwoo ng kwarto nang huminto ito at sinabing ang kanyang damit ay napakaganda sa kanya. Medyo nahihiya siya nang muling lumitaw si Jiwoo, ay naroon pa rin si Jiwoo. Dahil gusto niyang itanong kung alam niya kung saan sikat ang snack bar. Laking gulat ng lahat nang makitang sumama ito sa kanya para magdala ng merienda. Sinabi ni Jiwoo na hindi na niya kailangang sumama sa kanya hanggang doon at tinanong kung gusto rin niyang sumama sa kanila. Natahimik siya dito, at matatandaan mo, sinabi niyang abala siya sa parehong oras si Hayek, ay pumunta sa kanyang opisina, ngunit wala siya roon.
At naalala ni Jiwoo ang kanyang sinabi na marami siyang dapat gawin. Dala-dala ni Jiyong ang merienda para sa kanya at hiniling kay Jiwoo na huwag gumawa ng anumang bagay na maaaring makapagpabagal sa kanyang paggaling. Pagpasok nila sa silid, laking gulat nila nang makita nila na si Suban at si Jesok ay malalang nag-aaway sa isa't isa. At hiniling sa dalawa na tumigil. Hinawakan muna siya ni Jesok at tinanong kung ano ang nagdala sa kanya doon, at sinabi niya na siya ay abala. Sinabi ni Jiwoo sa kanila na mayroon silang dala ng maraming tidok baki at frites. Si Wooden tumingin patungo kay Jiwoo at nagtanong sa kanya tungkol sa Jajamian snake eggs. At inasar siya ni Suban at nanunuya na hindi pa siya sawa dito. Sinabi ni Jesok na mag-uutos sila para sa kanya mamaya at hiniling sa kanya na ihinto ang pag-uusap tungkol dito. Pagkaraan ng ilang oras, ginagamit niya ang kanyang Awakes power para ilagay ang manok sa kanyang bibig. Nakatuwaan siya, nagpatuloy siya sa pagkain ng Jahamin, iniisip na para lang siyang bata. Siya ay kumakain ng higit sa sinuman sa kanila. Nakatingin silang lahat sa kanya habang kumakain sila ng tibaki at si Kaden ay pinapanood sila. Pagkatapos noon, ibinaba siya ni Jang sa kanyang tahanan at sinabing nagpapagaling pa siya at marami na ang nangyari sa kanya. Sa gilid, tinanong niya siya kung sigurado siyang magiging okay siya, at naniniwala pa rin siya na masyadong maaga siyang pinalabas. Sinabi ni Jiwoo na ayos lang siya at walang problemang igalaw ang kanyang braso at gawin ang kanyang koro. Medyo nag-aalala din siya sa kanyang mga pusa. Biglang sinabi ni Jiyong na siya ay kamangha-mangha. Habang nabubuhay bilang isang gumising, napagtanto niya kung gaano kahalaga at kahangahangang si Jiwoo, at siya ang tagapangulo ng naturang grupo, na nangangahulugang dapat niyang pasanin ng maraming responsibilidad at tungkulin. Nahihiya si Giyong at sinabing ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. Umabot sila sa labas ng kanyang tahanan at tinanong ni Jiwoo kung gusto niyang pumasok para uminom ng tsaa, at nakita niyang nagulat siya sa alok. Pagkatapos ay umalis siya, dahil kailangan niyang gumawa ng isang bagay at tatanggapin ang alok sa ibang pagkakataon. Pagkatapos nito, pumunta siya sa kanyang tahanan at nagsimulang magsanay. Kapag napagod siya, lumapit si Kaden sa kanya at sinasabing lagi siyang nagsisikap sa lahat ng bagay. Gayunpaman, may kakaiba sa pagkakataong ito, at tinanong niya siya kung bakit siya mismo ang nagtutulak. Bumangon si Jiwoo at sinabing gusto niyang lumakas. Sinusubukan ni Kaden na obserbahan sila at sinabing noon pa man ay gusto na niyang lumakas, ngunit may nagbago sa kanya. Sinabi ni Jesok na napagtanto niya sa pinakahuling laban. Ang pagiging mahina ay nagpaparamdam sa kanya ng pagkabigo, ngunit ito ay higit na masakit kaysa sa naisip niya. Kailangan lang niyang umupo at manood habang nasa bingit ng kamatayan sina Jesok at Suban. Pakiramdam niya ay mabibiyak na ang kanyang puso nang marinig ang mga ito bago siya. May luha sa kanyang mga mata at tinanong si Kaden kung alam niya kung ano si Jesok. Naalala niya ang kanyang paghinga noong mga oras na yon. Tahimik pa rin si Kaden nang sabihan siya ni Jesok na tumakbo siya. Ang tingin nila sa kanya ay kaibigan, ngunit dahil mahina na siya, ang tanging magagawa niya ay manood. Sinabi ni Kaden na siya pa rin ang nanalo at naptigil niya ang apoy na papalapit sa kanila. Pinunasan ni Jiwoo ang kanyang mga luha at sinabing siya ay mapalad at kung si Jesok at Suban ay nagpigil at kung ang kanyang kalaban ay nabigo sa kanyang bantay, hindi siya maaaring magkaroon ng mga panalo sa kanya. Natatakot na siya ngayon na baka maulit ang ganoon, at sinabi sa kanya ni Kaden na tama siya, na nanalo siya sa swerte. At kung ang lalaki ay mas ibinihos pa ang lahat ng atake mula sa simula, isa-isa na silang napatay. Pinapayuhan niya siya na matuto mula sa kanyang mga kahinaan at magtrabaho upang mapabuti ang mga ito, na napakahalaga at makakatulong sa kanya na maabot ang kanyang layunin na kasunduan lamang. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na umupo ng tuwid at ipikit ang kanyang mga mata. At ilalagay niya ang kanyang kapangyarihan sa kanyang katawan upang maramdaman niya kung paano kumilos at gamitin ang kanyang kapangyarihan. Dahil nagsasagawa siya ng malapitan na labanan sa pakikipag-ugnayan, tulad ng ginagawa ni Jiwoo, na maaari niyang ikamite hindi niya maituro sa kanya ang paraan ng pag-optimize na gumagana para sa kanya. Kaya't ginawa niya ang kanyang pananaliksik at gumawa ng paraan upang magamit ang kanyang kapangyarihan na pinakamahusay na gumagana sa kanyang mga diskarte at estilo ng pakikipaglaban. Sa tingin ni Jiwoo, may kakaibang nararamdaman sa pagkakataong ito, at katulad pa rin ng puwersang kontrolin, na itinuro ni Mr. Kaden sa kanya. Ngunit ito ay gumagalaw sa isang sliding different path. Sinabi sa kanya ni Katie na ang paraan ng pag-iipon niya ng kapangyarihan ay pareho pa rin,
at kung ano ang nagbabago ay ang paraan ng paggalaw nito at pakiramdam ng direksyon nito at naaalala kung paano nagdudulot ang kanyang kapangyarihan sa kanyang katawan. Nabighani si Jiwoo na ganito ang ginagawa ni Kaden para sa kanya. Habang sinisigawan siya nito at pinagtutuunan ng pansin, nararamdaman niya ang kapangyarihang ibinibigay niya, at iba ang pakiramdam nito sa nakagawi ang iniisip niya ang landas na ito at ginagawa ito. Sa kanyang sorpresa si Kaden ay maaari na niyang ilipat ang kanyang buhay ng kapangyarihan at makinis sa pag-iisip na hindi siya kailanman sakupin upang sorpresahin siya. Pagkatapos noon, nang maabsorb niya ang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan, tinanong siya ni Kaden kung ano ang nararamdaman niya tungkol dito. Hindi sigurado si Jiwoo, ngunit masasabi niyang iba ito, at sinabi ni Kaden na magiging kakaiba kung kukunin niya ito kaagad at hiniling sa kanya na patuloy itong gamitin, at sa huli ay malalaman niya ito. Habang si Jiwoo ay nagpasalamat sa pag-aaral niya, at tumugon sa kanya lang yun, hindi lang para sa kanya. Naiintindihan siya ni Jiwoo, at sinabi niyang nakuha niya ang ideya. Habang nag-iisip ng paraan para lumaban bilang isang pusa, at salamat doon, lumakas ang suntok niya as Kitty Punch. Tinanong siya ni Jiwoo kung kailangan niyang ihagis ang suntok niya. Sa paraan ng pagsuntok ni Kaden ay para palakasin ang kanyang pag-atake, pinatigil siya ni Kaden, at sinabing napag-isipan na niya ang mga pangunahing kaalaman noon. Sa kabilang panig, sina Jisoo at Suban ay nasa wheelchair at gustong magsimula ng isang karera kung saan ang sinumang mang-aani sa unang palapag mula sa ikalimang palapag ay mananalo. May pangako sila kay Woo na ang mananalo ay bibili sa kanya ng Jajamain. At sinong matatalo ang nagiging slave for a week? Sinabi ni Suban na aalipinin niya siya. At nagsimula na naman silang mag-away. Samantala, si Jiwoo at si Kaden ay nakarating doon at laking gulat nila nang makita sila. In the meantime, lumabas si Hayek doon at sinabi kung ang goal nila ay makarating sa first floor. Pagkatapos ay itatapon niya sila sa labas ng bintana. Sa kabilang banda, si Mr. Suman ay naiden ng mga bagay na dahil sa kamakailang insidente, sinimula ni Shinwoo ang kanilang opisyal na investigasyon at nagsimula ang probablemente ng unyon. Hindi nila nalaman kung ang bigdo ang nasa likod ng mga kriminal na helados, ngunit nagtataka sila, kaya nilang itago ang sikretong ito magpakailanman sa kung ano ang kayang gawin ng Shinwa at ng unyon. Malalaman nila si sooner or later. Wala silang sapat na ebidensya ngayon, ngunit mahuhuli nila ang mga ito kung patuloy silang gagawa. Biglang, naramdaman nila ang lindol na lumilikha ng mga bitak sa gusali. Si Mr. Supo, ang chairman ng Bijou, at galit na galit siya sa SOCOM. Hiniling niya sa kanya na sabihin ang isang bagay, at tulad ng isang tugon, hindi niya maintindihan kung ano ang kanyang pinag-uusapan. Hiniling sa kanya ng kanyang ama na sabihin sa kanya ang tungkol sa insidente kung saan nawalan ng malaking halaga ang bigdo sa akademya, ganoon, at nagtataka kung paano nalaman ng kanyang ama ang tungkol dito, at sinabihan niya ang 2 taong yun na huwag sabihin sa kanya. At si Mr. Song ay unconscious pa rin. Habang siya ay tinatawagan muli, at nagtanong kung siya ay nakikipag-usap sa isang brick wall, na higit siyang natatakot, tulad ng pag-amin na siya ay natalo. Pero pinaalis siya, naniniwala siya na opinyon ng kalaban niya, iyon ay tinatrato siya ng malamig. Itinulak siya ng kanyang ama at pinabagsak siya sa lupa na naglalayag. Masyado siyang nabigo sa kanya. Nagsimula siyang magdugo, at tinanong siya ni Mr. Super kung bakit siya natalo dahil sa pag-akay sa kanyang bantay pababa. Suman lumitaw ay naroroon at dumating para sa kanyang tulong. Tinanong niya ang kanyang kuya kung bakit niya ito ginagawa sa kanya. Nag-alala si Mr. Supo at sinabing wala siyang ideya kung ano ang ginawa niya, at nabigla siya tungkol dito. Hiniling ng kanyang ama ang isang yun upang patunayan na nagtataka siya sa sinuman kung hindi niya pababayaan ang kanyang pagbabantay. Hiniling din niya sa kanya na siguraduhing walang manggugulo sa kanya. Tumayo siya at sinabing papatunayan niya ang kanyang sarili. Sa kabilang panig, si Jiwoo ay tumatakbo patungo sa paaralan at si Kaden ay hiniling sa kanya na tumakbo at gamitin ang kanyang kapangyarihan. Habang sinasabi niya sa kanya si Jiwoo sa pag-aakalang nakukuha niya kung ano ang ginagamit ni Mr. Kaden at mga pareho ang ginagamit at dami ng enerhiya tulad ng dati. Ngunit nakukuha niya, sapat ang dating force control, ngunit mas angkop ang pakiramdam ng isang ito at mainam itong idinisenyo upang tulungan siyang gamitin ng lubusan ang kanyang body. Si Kabin ay tinanong siya kung bakit siya nakangiti, at biglaan tumigan si Jiwoo. Napakasaya na lumakas at gumalaw ng lahat ng isang beses. Pagkatapos ay pumunta siya upang pakainin ang mga ligaw na pusa at sinabing siya ay naroroon ng medyo maaga ngayon.
Samantala, lumilitaw ang naturang isang sa likod niya at nagsasabing siya ay nagkakaroon ng oras ng kanyang buhay. Tinanong siya ni Jiwoo kung ano ang nagdala sa kanya doon, at tumugon siya na gusto niya itong makausap. Sinubaybayan siya nito mula sa malayo at sinundan para lang mahuli siyang nagpapakain ng ilang dome cat. Tinanong siya ni Jiwoo kung ano ang gusto niya sa kanya, at nag-aalok siya na makipag-spar ulit sa kanya. Si Sushin at sinabing kailangan nilang mag-spar sa loob ng 10 araw. Sa pagkakataong ito gusto nila ng kasunduan kung sino ang mananalo at matatalo, ngunit lumaban hanggang ang isa ay maging incapable sa labanan. Ganito at sabi, dapat niyang malaman na sana ay natalo siya kung siya ay nagpabiya sa kanyang pagbabantay. And given everything he had, iniisip ni Jiwoo na medyo tama siya. Dahil natalo siya ng walang pagkakataon kung ikinabit niya ito ng buong isip. Gayunpaman, inamin niya na pakainin siya, at nanalo siya. Itanggi ang katotohanan na siya ay natalo, ngunit nais niyang labanan siya muli, na aabuti ng 10 araw. At, tinanong siya ni Jewel kung ano ang kanyang gagawin kung i-refuse niya ang kanyang alok, at nag-replic siya na magagawa niya ito, dahil ito ay utos din ng kanyang ama, ang chairman ng Big Do. Ang kanyang pagkatalo ay isang pagkatalo ng Big Do, at ginagawa ng kanyang ama ang lahat ng kanyang makakaya upang mapahamak siya. Pumayag si Jiwoo na iligtas siya at tumalikod habang nakangiti.